ating Panginoong Hesus dahil dapat po siya alayan ng ating awit. Amen. Hallelujah. Muli Panginoon, at batiin po natin ang mga kapatid, ang bawat isa. Good morning! Amen. Hallelujah. At gusto po natin i-welcome. Meron po tayong bago na nakasama sa araw na to. At panalangin natin nawa, ito rin yung maging simula na siya po ay magpatuloy sa Panginoon. No? Si Nanay Dorothy. Nanay Dorothy, welcome po sa Sambayang Kristiyano Ministries. Ito po ay Born Again Church, a full gospel church po. Welcome po kayo. And we really pray na sa mga darating pang linggo, kasama pa rin kayo ni Nanay Vilma. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. At gusto rin po natin pasalamatan ng Panginoon sa buhay naman ni Ate Merlin dahil siya po ay nakatapos ng 2 linggo na pagte-training po sa salon. Amen! Palapakan po natin si Ate Merlin. Siyempre po, 2 linggo lang yon. Hindi natin aasahan na alam niya na lahat. Amen? Dahil meron pa pong karugtong yung kanilang training. Kailangan nang umuwi ng kanilang tagapagturong Koreana. Babalik po sa May 30. Kaya meron pa pong karugtong yung kanilang salon training. Pero kung gusto nyo po ng magandang gupit, kaya niya na. Di ba? Amen. At yan po ay actually multi-purpose po yung salon training ni Ate Merlin. Hindi lang pang-personal niya, kung hindi, magagamit din po natin yan sa ating pagdimisyon. Amen. Isang araw, magkakaroon po tayo ng mission dito sa church. Siguro kung ilan yung kaya niya, halimbawa, 10 muna. 10 libreng gupit. Pero kailangan nilang tumanggap kay Jesus Christ. Amen. Yung po kasi yung mission, that is Ben. Yung po yung sineseminar natin sa Dasmariñas. Business Educational Mission. Kaya po yan mga tinuturo sa mga tao, hindi lamang for a living, but to use for a mission. Amen? Kaya pag ayaw tumanggap, yung gunting, medyo didiit. Joke lang. Yan, yung po, magagamit po natin yan sa mission. Amen. Purihin po ang Panginoon. At, di ba, nadadagdagan po yung mga kaparaanan natin na paano po natin ma-reach out o maaabot ang mga tao. Amen? Dahil kailangan na po natin na abutin ang mga tao na hindi pa po lumalapit o ayaw nilang lumapit, hindi pa po kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Yung pagkilala na sinasabi natin, hindi yung kilala mo lang siya sa pangalan. Amen? At alam ko, nauunawaan niyo na po yung sinasabi kong pagkilala sa ating Diyos. Kaya sa umaga po na to, inaanyayahan ko na po ang lahat na tayo po ay manalangin na at tayo po ay magsimula na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mahilingan ko po kayo na tumungo at manalangin na po tayo. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at ng lupa, at pati kami, O God, ay kasama sa mga magagandang nilalang mo, Panginoon. Salamat po. Salamat sa buhay na mayroon kami ngayon, O Diyos. Salamat sa mga pagpapala. Salamat din sa mga kakulangan, maging sa mga problema at kabigatan na meron ng bawat isa. Sa pamamagitan po niyan, mas lalo mo kaming pinagtitibay, mas lalo mo kaming pinatatatag, at mas lalong nilanais mo na kami ay lumapit at dumepende po sa iyo, O Diyos. Lord, apart from you, we cannot really do anything, Panginoon. Wala talaga kaming kakayahang gawin kung kami hiwalay sa iyo. Kaya palagi, Panginoon, ang dalangin namin nawa, yung pagkakaugpong namin sa iyo, yung pagkakaroon namin ng connection sa iyo, yung pagkakaroon namin ng relasyon sa iyo, God. Nawa, ito yung pagtuunan namin ng pansin. Maayos ba yung connection namin? Maayos ba ang connection ko sa Diyos? Maayos ba ang relasyon ko sa Diyos? O baka malapit na itong matanggal, parang isang sanga na nakakabit sa puno na ito'y nalalanta na. Lord, walang ibang nakakaalam yan, tanging ikaw lamang. Yang dalangin namin, O Diyos, panatilihin mo nawa kami na nakaupo sa iyo
na sariwa at mamumunga at patuloy na mamumunga, Panginoon. Lord, tinataas namin sa iyo mga salita namin pong pag-aaralan sa umaga na to. Malugod ka nga po at ikaw yung patuloy na marinig, makita nila ang mensahe mo ay maging maliwanag sa bawat isa. God, huwag makakalimutan, Panginoon, bagkos, sabi mo nga sa iyong salita, huwag lang kaming tagapakinig, dahil mas gusto mo na kami ay tagasunod, tagagawa ng iyong salita, O Diyos. Nawa, patuloy natin masunod ang iyong kalooban, ang iyong nais, ang iyong kautusan sa aming mga buhay araw-araw. Panginoon, patnubayan niyo po kami at patuloy na welcome namin ang presensya ng banal na Espiritu na siyang nasa aming kalagitnaan ngayon, God. Purihin ka, dakilahin ka. In Jesus' name, Amen. 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 Sa umaga po na to, pag-usapan po natin ang tinatawag nating iglesia. What is church? Ayan, doon po sa ating libro, sa discipleship training po natin, meron po yan. What is church? Pero ngayon, mas malalim pa po nating pag-usapan, ano ba ang church? Marahil po, marami sa atin, ang pagkakaunawa natin when we say church, ayun, church! Di ba? Ituturo nila to. Itong building. Amen? Pero ang kahulugan po talaga ng church or iglesia sa Tagalog, no? Community of people called out by God to believe in Jesus Christ as Lord and Savior. And that is the church. Again, what is church? A community of people called out by God. Para ano? Bakit tayo tinawag ng Diyos? To believe in Jesus Christ as Lord and Savior. Para manampalataya po tayo sa Panginoong Jesus bilang siyang ating tagapagligtas. Ano pa? The body of Christ. The family of God. The bride of Christ. Ang lahat po ng ito ay meron pong mga salita na mababasa natin sa ating pong mga Biblia. And that is church. Sa Greek word po, ito po yung lagi natin binabanggit, ang Greek word ng church or iglesia ay tinatawag na ecclesia. Amen? At ang ibig sabihin po ng ecclesia ay assembly or congregation. Now, we know the church is referring to the people. Amen? Pag sinabi po natin church, hindi po itong building. Pag sinabi po natin church, ito po ay mga tao na tinawag ng Diyos para manampalataya kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. And this is also the body of Christ, the family of God, the bride of Christ someday. Ito po yung bride ni Kristo, ang kanyang iglesia. At alam niyo ba ang good news po doon? Isa ka doon, kapatid. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, isa ka pala doon eh. No? Sa bride ni Kristo. Dahil tayo po ang sinasabing church. Alam ko, marami na sa atin. Alam na po yung kahulugan niyan. Ang verse po natin ay matatagpuan natin sa Efeso 1. Buksan po natin ating mga Biblia. Efeso 1, 20 hanggang 23. Ephesians, sa mga may English Bible, Ephesians chapter 1, verses 20 to 23. Nakita niyo na po? Sabi po rito, ang muling bumuhay kay Kristo, kung babasahin niyo po yung unahan niyan, yung kapangyarihan ng Diyos. Yun yung muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Verse 21. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, tingnan niyo po ito ha, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Verse 22, pinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang alin? Ang lahat ng bagay at siya
ang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Salamat Panginoon sa pagkabasa po ng iyong salita. At tuloy, O Diyos, banal na Espiritu, hiling namin ang karunungan nagmumula sa iyo. Buksan mo ang bawat tainga, ang bawat puso ng lahat ng makapakikinig ng iyong salita, O God, sa araw na to, sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. So kung titignan po natin dito, no, sa ating pong main verse in Ephesians chapter 1, verses 20 to 23, at church, binabahagi ko po ito, na ito rin po ay naibahagi sa atin kung tayo po ay nag-attend ng seminar. So, masasabi po natin, ang iglesia or the church is what? The most powerful. Pinakamakapangyarihan siya sa lahat. Amen! Hindi ba magandang balita uli ito? Bakit po pinakamakapangyarihan ang church or ang iglesia? Hindi ba? Nabasa po natin. Bakit makapangyarihan ng iglesia? Sino ang ulo ng iglesia? Si Kristo. Si Jesus Christ. Ang ulo ng iglesia na to. At ang bawat iglesia, ano-ano mang mga pangalan ng mga iglesia na alam po natin na mga Kristiyanong iglesia, ang ulo ng bawat iglesia ay si Yesu Kristo. Ang namumuno sa bawat iglesia ay si Yesu Kristo. At ang sabi po rito, kung babalikan po natin yung ating verse, nasa Kanya ang lahat ng paghahari, ang kapamahalaan, ang kapangyarihan, at pamunuan. Kaya mas powerful po ang church. Amen? Ito hindi natin ito masyadong nare-realize. Pero ngayon po, nare-realize na po natin, ganun pala ang makapangyarihan ang iglesia ng Diyos. Amen? Dahil ang namumuno dito, ang ulo ng iglesia ay ang ating Panginoong Yesu Kristo na siyang humahawak ng lahat ng paghahari at pamunuan. No? Sa lahat po. Siya po ang may hawak dahil sinabi na rin at nababasa na rin po natin sa Biblia, kay Yesu Kristo binigay ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen. Kasi minsan, masyado po natin minamaliit ang ating mga sarili kasi they're just a small church, they're just an independent church, kasi ganito lang kami, ganito lang yung iglesia namin. No? Masyado natin minamaliit. Kabilang na po ako dyan noon. Pero ngayon, oo nga, no? Hindi siya maliit. Hindi maliit ang SCM. Amen? At hindi mahina ang SCM. Bakit? Dahil ang ulo ng iglesia na to ay ang Panginoong Hesus Kristo. Paulit-ulit natin sinasabi, walang boss dito. Si Jesus Christ ang boss dito. Amen? No? Maaaring may mga leader tayo, may mga pamunuan po tayo, para po yan sa ikaayos. Pero ang ulo ng iglesia na ito ay ang Panginoong Jesus. Amen. So sa 1 Corinthians 12:27, basahin po natin. Unang Korinto 12:27. 1 Corinthians 12. Unang Korinto po 12:27. Anong sinasabi po rito? Basahin niyo na lang po ng buo yung chapter 12 dahil dito niyo po makikita na ang iglesia, yung sinabi natin sa kahulugan niya, the body of Christ, ang katawan ni Kristo. Doon na lang po tayo sa verse 27. Sabi niya po dito ng salita ng Diyos, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Sino daw ang katawan ni Kristo? Tayo lahat. Sabihin mo sa katabi mo, katawan ka ni Kristo. Kung ano ka man kapatid, na bahagi ng katawan ni Kristo, kailangan nagpa-function ka. Amen? Imagine niyo ang katawan natin. Merong bahagi niyo dyan na hindi nagpa-function. Hindi ba hirap ang katawan? Tama mali? Kung ang isang paa mo ay hirap na, hindi na siya nagpa-function.
Ang normal ba ng tao na yun ang lakad ba ng tao na yun ay normal pa? Hindi na. Napakahirap na lumangan. Dahil hindi na nagpa-function tong bahagi na to eh. Tama po. Itong braso ko na to ay masyadong masakit. Dati ito, ngayon ito naman. Ang galing niya, di ba? Dapat daw talaga dalawa. Parang pares. Masakit ang braso ko. Hindi siya masyadong nakaka-function. Hirap ko siyang gamitin. Hirap ko siyang ikilos. Kaya yung mga bagay na dapat kong gawin, hindi ko na siya nagagawang mag-isa. Kinakailangan ko ng tulong ng mga kasama ko sa bahay. Amen? And what is this dito po sa ating iglesia? Can you imagine kung ang maraming bahagi ng katawan ni Kristo dito sa atin, sabi natin lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Na-imagine niyo po ba na ikaw na bahagi ka ni Kristo, kung ang iglesia na to, ang katawan ni Kristo na to, maraming bahagi rito, hindi nagpapansyon ng ayos, gaano po hirap na hirap ang katawan ni Kristo. Now, do you realize? Bakit tayo nahihirapan? It is not the issue of God. Nasa atin. Tama? Bakit? Kasi dapat yung paa naglalakad siya. Kaso yung paa hinihila. Na-imagine nyo po? Kasi dapat yung kamay humahawak siya. Kaso yung mismong kamay, inaalalayan pa din. Kasi dapat mata ka. Kaso yung mata, bulag pa. Kasi dapat tenga ka. Kaso yung tenga, hindi pa nakakarinig. Kaya yung katawan ni Kristo, nahihirapan. Walang problema sa ulo. Again, walang problema sa Diyos. Bakit? Binigay niya na lahat eh. Pinaalam niya na lahat. Alin? Asan ang pinaalam niya lahat? Ito po, nasa Biblia. Tama? Pinaalam niya na lahat. Binigay niya na lahat. So wala na pong ibibigay ang Diyos sa atin. Kaya sabi rito, kayo ngang lahat, ang isang katawan ni Kristo, at bawat isa'y bahagi nito, church. I hope you are realizing the value of yourself. Ano pong ibig sabihin natin dito? Na ang bawat isa po sa atin dito ay napakahalaga. Amen. Mahalaga nga kahit na ikaw yung pinakamaliit na bahagi ng katawan. Anong kasabihan dito sa mundo? Sakit ng kalingkingan? Dugtungan nyo. Ramdam ng buong katawan. Kahit maliit na bahagi lang ng katawan mo, yung meron kang nararamdaman, hindi ba iniindayan ng katawan mo? Paano pa po kung hindi ng kalingkingan yung masakit dito? Di buong bahagi ng katawan, masakit, mahirap. Kaya nawa po ngayong lumalalim po tayo sa Diyos, mas nauunawaan po natin yung mga salita ng Diyos, nawa po mas magbibigay po tayo sa sarili natin na nawa mangusap ang Diyos sa bawat isa. Ipuin po ang bawat isa ng banal na spirito kung paano dapat ang buhay natin, lalo na sa panahon po natin ngayon, ay talagang iniaalay natin sa ating Diyos. Ngayon, kapatid, na alam mo na ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen. Na bawat bahagi ng katawan ni Kristo ay napakahalaga. Imagine mo, kung ang mata dito sa atin ay hindi nagpa-function bilang mata, ano mangyayari sa iglesia na to? Bulag. Naano niyo po ba? Magiging bulag. Walang makikita ang katotohanan. Pare-pareho tayo mahuhulog sa bangin. Kaya kung hindi magpa-function ang bawat isa, ayon sa pagkakatawag sa atin ng Diyos, hirap po ang katawan ni Kristo. Amen. So, ang iglesia po, dito po natin makikita yung puso ng Diyos. We can see the heart of God in church. Amen? Bakit? Diba ang ulo ay si Kristo. Ang katawan ay tayo. Nasaan ang puso?
Nasa ulo, nasa katawan? Nasa katawan. So the heart of our Lord Jesus Christ is in the body of Christ. Nasa church. Ang puso po ng Diyos ay nasa iglesia. Hindi lang dito sa SCM. Hindi ko kinakanya. Bawat iglesia po. Amen. No? Ang puso po ng Diyos ay nandito. Ano yun? Na mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Mahal niya ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Mahalaga kay Hesus Kristo ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Kaya nga hinahanap kapag nawawala. Amen? Hindi naman kasi pwedeng nabawasan ka ng daliri. Hindi mo hahanapin o hindi mo pagsisimikapan. Paano ka na makakakilos ng parang buo uli ang iyong daliri? No? So makikita po natin ang puso ng ating Panginoong Hesus ay nasa iglesia. Revelation 19, 7 to 10. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Pahayag. Chapter 19, verses 7 to 10. Pahayag. Sabi po rito, chapter 19, verses 7 to 10. Nakita niyo na po? Sabi po rito, dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Idinugtong pa niya. Ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Verse 10, nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya, ngunit sinabi niya sa akin, huwag. Ako may alipin tulad mo at ng mga kapatid mong nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo. Pagkat ang katotohanan tungkol kay Jesus ay siyang diwa ng lahat ng sinabi at sinulat ng mga propeta. Hindi po ba napakaganda ng sinasabi rito sa pahayag na ito? Remember, Revelation is a prophecy. Amen? Anong sabi rito? Dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya. Bakit? Dahil nalalapit na ang kasal ng kordero. Yung kanyang bride, nakahanda na. Pinagsuot na ng malinis na damit. Pinagsuot na ng puting damit. Bakit? Pinili na ni Kristo. Nilinis na ni Kristo. Tinubos na ni Kristo. Ang lahat ng kasalanan na papakasalan ni Kristo. Kaya nga sinasabi, di ba, tetelestai, paid in full. Dahil nga wala nga po tayong ambag sa salvation natin eh. Ang ambag natin, kasalanan. Na-imagine po ba natin yan? No? Pero salamat sa ating Panginoong Hesus, sa kabila ng kung sino tayo at kung ano po tayo, di ba? Siya po ay namatay sa krus para sa atin. At sinasabi rito, dapat magalak tayo. Dapat magsaya tayo. Dapat magpuri tayo. Bakit? Malapit na yung kasal natin. Sino yung papakasalan ni Kristo? Sino yung bride of Christ? Hindi mo ba iglesia? Hindi ba yung church yun? Yung bride of Christ? At sino yung bride of Christ? Kalabitin mo yung katabi mo. Tayo yun. Amen? Tayo po yun. Ano sabi rito? Nilinis na. Pinagsuot na ng puting damit. Nakahanda na. Yung bride ni Kristo. Inihanda niya na lahat ng hininang niya. Sabi rito, pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. These are symbolic words. Ano yung puting-puting lino? Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinong hinirang ng Diyos? Ang kanyang mga tinawag. Ang kanyang mga pinili. At sino yun? Ang bawat isa po sa atin. Amen? So makikita natin, papakasalan ni Kristo malinis.
Amen? Nakasuot ng puti. Puting lino. Bakit? Dahil yung hinirang ng Diyos na yon, yung kanyang pananampalataya, paulit-ulit po natin itong sinasabi. Ang pananampalataya po natin ay nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Hindi pwedeng nananampalataya kay Kristo, pero masama pa rin ang ginagawa mo. Nakita po natin dito sa pahayag kung sino yung bride of Christ. Amen? Hindi pwedeng maging bride ka ni Kristo na masama at marumi pa rin ang iyong ginagawa dahil ang tunay na mananampalataya, ang tunay na hinirang ng Diyos, ang kanyang pananampalataya ay magbubunga ng mga mabubuti. Kahit hirap na hirap ka pa, gagawin mo kung ano ang mabuti sa harapan ng Diyos. Meron na po akong mga nakikita sa social media na mga nakakilala kay Kristo, yung ilang lalaki na yon, tagtag po sila ng tato sa kanilang katawan. Wala nang mapaglagyan yung tato sa katawan nila, pati mukha nila puro tato. Ewan ko kung nakakita na kayo ng ganong testimony sa social media. Yung lahat, pati tenga, basta lahat. Nung siya'y kumilala kay Kristo, tanggal niya at makikita mo yung mukha niya puro dugo. Hindi naman na kasi talaga mabubura yun maano lang, pero medyo may mga bakas pa rin. Pero ginawa niya. Dahil nalaman niya ang katotohanan. Amen! Ito yung sinasabi natin, minsan kahit masakit sa atin, literal na masakit, literal na mahihirapan ka, pero dahil nakilala mo kasi Kristo, na-encounter mo ang iyong tagapagligtas, nalaman mo ang katotohanan, na ito ang nais ng Diyos, itong kalooban ng Diyos sa'yo. Gagawin mo, isusuko mo sa Diyos. Kung ano man yung mga maruruming bagay na namumuhay ka sa mundo na to, isinusuko mo yan sa Diyos. Gagawin mo, tatapusin mo, katulad nga ng mga tao na yun. Na tinapos nila kung ano man yung mga bagay na alam nila sa sarili nila, hindi yon ang kalooban ng Diyos. Amen. No? Dahil sabi rito, yung puting lino na yon, yun yung mga mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, si John po ito, not John the Baptist, but John the Beloved. Kasi kay John, pinakita ng Panginoong Yesus ang nandito sa pahayag. Sabi nito, isulat mo ito, mapalad sino ang inanyayahan sa piging sa kasal ng Kordero. Lahat ng mga inanyayahan, lahat ng mga tinatawag, lahat ng iniimbitahan na lumapit at nanampalataya kay Kristo, mapalad ang mga tao na ito. Amen! Idinugtong pa niya. Ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Kaya nga, nagpatira pa siya, pero sabi, huwag akong sambahin mo. Diyos lang ang sasambahin mo. Amen. No? Ano po itong pinag-uusapan po natin? Bilang tayo po ay katawan ni Kristo at ang ulo ng iglesia na ito ay ang ating Panginoong Yesus, ano po yung mga dapat natin gawin as a church? As a church, una, magpasakop po tayo kay Jesus Christ. Magpasakop ka kay Kristo. Ano yung magpasakop kay Kristo? Tayo po ay mamuhay na napapasailalim sa ating Panginoong Yesus. Na tayo po ay mamumuhay ng sumusunod kay Jesus Christ. Na tayo po ay namumuhay o mamumuhay ng sumasamba kay Yesu Kristo. Na tayo po ay mamumuhay ng nananampalataya kay Yesu Kristo. Na wala tayong ibang Diyos. Katulad ng napag-aralan natin nung nakaraang linggo doon sa Joshua. Ano sabi ni Joshua? Sabi niyo, maglilingkod kayo sa Diyos, throw away your foreign gods. Tinapon niyo na ba? May tinapon na po ba kayo? Dapat may mga tinatapon na kayo. Again, hindi mo man literal na itatapon, but at least, tinapon mo yung gawa mo na yon. Amen?
Amen. No? Magpasakop po tayo sa Diyos. Bakit? Nabanggit na natin kanina, the church is loved by Jesus Christ. The church is purified and sanctified by our Lord Jesus Christ. No? The church is set apart, holiness. Diba? Ang iglesia po ay nakahiwalay para kay Kristo. Kaya nga sabi, be holy, for I am holy. And the church is expecting to be united with our Lord Jesus Christ in the end of time. Sa katapusan ng panahon, sa katapusan ng mundo, ang iglesia ay inaasahan na makikipag-isa kay Yesu Kristo. That's why, mga kapatid, magpasakop po tayo sa ating Panginoong Jesus. Yung pamumuhay po natin, totohanan na po natin isuko, isurrender sa ating Panginoong Jesus. Na siya nga yung Diyos, siya nga yung ulo, siya yung nasusunod, siya yung boss. Sabi natin, lagi nating interpretation, pag born again ka, siya yan na yung driver ng buhay mo. Pag siya yung driver, hinahayaan mo siya kung saan ka niya dalhin. Hinahayaan mo siya kung anong gusto niyang mangyari sa'yo. Hinahayaan mo siya kung anong kalooban niya sa'yo. Yung po ba ay ginagawa po natin? Kung hindi pa, kapatid, habang may panahon pa, magpasakop po tayo sa Diyos. Because we are the church. And this church is loved, purified, and sanctified by God. Ang sanctification po natin hanggang ngayon ay hindi pa po natatapos. Bakit? Ba't hindi natatapos yung sanctification, yung paglilinis ng Diyos? Ano ba siya matatapos? Kasi nagkakasala pa rin tayo. Tama? Maaari ngayon, nandito ka, pero yung isip mo lumilipad. Sa palagay mo ba'y nakakasamba ka sa Diyos noon? Diba? Anong sabi sa Roma? Ialay mo ng buong-buo ang iyong sarili bilang handog, buhay na kalugod-lugod sa Diyos. At yun ang uri ng pagsamba na gusto ng ating Diyos. Amen. At nasasabi ka, Lord, yes, araw na naman ang pagsamba. Ako'y makakalapit na naman sa iyo. Makakadulog na naman ako sa iyo. Masasamba na naman kita. Amen. Magpasakop po tayo sa ating Diyos na buhay. Dahil ang iglesia po ay hinirang na ng Diyos. Pinili na ng Diyos. Special po ito. Anong sabi doon sa, I don't know, 1 Peter, 2 Peter? We are the peculiar people. Peculiar means special. Special po tayo sa harapan ng Diyos. Dahil pinili niya tayo, hinirang niya po tayo. Di po ba tayo natutuwa doon? Tayo ay pinili. Di ka lang kasi basta pinili, kapatid eh. Hinirang ka pa. Itinalaga ka pa talaga para sa Kanya. Ito yung hindi natin masyadong nauunawaan bilang born again. Kasi madalas, ang born again, ang nasa sa isip nila, kung ano yung responsibilities meron sila, kung ano yung trabaho meron sila. Pero ano bang magiging kapalit ng lahat ng ito? Sino bang makikinabang? Si Jesus ba? Ang Diyos ba makikinabang sa lahat ng ito? Ano sabi natin nung nakaraan? Ang Diyos ay Diyos na. Maging mabuti ka, maging masama ka, it doesn't matter to Him. He is still God. Amen. Pero ikaw, pag magpakasama ka, ano mangyayari sa'yo? Mapapariwara ka kung magpapakasama ka. Amen. Pero ang Diyos, wala yan sa Diyos. Magpakasama ka, magpakabuti ka, siya pa rin ang Diyos. Hindi nadagdagan ang kabutihan ng Diyos dahil nagpakabuti ka. Hindi madadagdagan ang kapangyarihan ng Diyos dahil naglilingkod ka. Uulitin natin. Sa bandang huli, lagi nating sasabihin, ako ay tumugon lamang sa aking tungkulin. Ako ay aliping walang kabuluhan. Dahil wala pa po tayo, ang Diyos ay Diyos na. Tama? Wala pa ang lahat ng nilalang ng Diyos, siya ay Diyos na.
Pero tayo, hindi tayo lalabas kung hindi po tayo nilikha ng Diyos. Na-imagine po ba natin yan? Paano ka ba nag-exist? May mga pilosopo. Siyempre, yung nanay at tatay ko. O sige, tama yung sagot mo, somehow. Paano nag-exist yung nanay at tatay mo? Yung nanay at tatay niya. Yung nanay at tatay niya, paano nag-exist? Yung nanay at tatay niya rin. Di ba ganun na ganun? Hanggang matrace mo yung ninuno mo. Saan ka nagagaling yun? Hindi kay Eva at Adan na nilikha ng Diyos. Sa Diyos pa rin ang punta eh. Tama po? Kaya nga lagi natin inuulit-ulit yung sinasabi sa Roma. No? For Him, through Him, and for Him. Wala tayong kapupuntahang iba, mga kapatid. Bakit hindi pa po tayo magpasakop sa ating Diyos? Kailan pa? Kailan pa gusto magpasakop sa Diyos? Pagka mahina ka na. Kailan pa? Pag hindi mo na kaya. Kailan pa? Pag bot-bat ka na ng problema. Kailan pa? Pag nagkasakit ka na. Kailan pa? Pag matanda ka na. Kailan pa natin gusto na magpasakop po sa Diyos? Kailan pa po natin isusurrender ng buong buo ang buhay po natin sa Diyos? Pag wala na. Baka pag dumating na siya, anong sabi? Pag dumating na si Kristo, wala na siyang pakikinggan, panalangin. Kahit kumuha ka man ng dugo sa kakapray mo, once Jesus Christ is here, wala na. Kasi nandito na siya eh. May gagawin na lang siya nun eh. Kailangan i-fulfill niya yung gagawin niya eh. At ano yun? Kaunin, sunduin ang lahat ng kanyang hinirang upang dalhin sa alapaap at dalhin sa kanyang kaharian. I don't know how will that happen, but according to the Bible, ganun po yung magaganap. Pero yung kabuuan, I don't know. Dahil hindi ako Diyos. Amen. Only God knows. Pero ang mahalaga dito na dapat naiisip po natin at binibigyan po natin talaga ng puso, hindi lang ng pansin, ng puso, ng buhay natin. Paano nga kung dumating na si Kristo? Handa ka ba talaga? Handa ba ako? Amen? Ang mga tao po ngayon, pag tinatanong sila, katulad nga nung napanood ko rin video, it's okay, if I'm going to hell, then I'll go to hell. Okay na sa kanila. Kung sila dahil pupunta sa impyerno, at sa impyerno, tanggap po nila. Para bang ang akala nila, ang impyerno ay mainit lang kasi na lugar. Parang ganyan lang sa kanila yung ano. Pero hindi nila nai-imagine kung ano talaga yung impyerno. Kahit nga mga demonyo, ayaw dun. Kaya nga nagtatawag yung mga yan eh. Para may makasama sila eh. Gusto nyo ba? Tama mo ba? Diba? Ang tao ayaw nila. Tama! Tanungin mo lang gano'n, gusto mo ba? Nagtatawag ang mga demonyo eh. Hindi, ayoko. Pero tignan mo yung ginagawa nila. Tignan mo yung ginagawa ng tao. Ayaw nila na sila ay masasabihan na sila ay papunta sa kapahamakan. Nagagalit sila sa mga taong nagsasabi ng katotohanan. Nagagalit sila pag ang tao ay very bold magsabi, kung hindi ka magsisisi, mapupunta ka sa impyerno. Galit sila sa mga taong ganyan. Ayaw nilang mapunta sa impyerno. At hindi raw sila pupunta sa impyerno, katulad ng sinabi ni Boy Abunda. Nabasa niyo ba yun? Sabi niya, anong sabi niya? Hindi kami pupunta sa impyerno because God is love. Yan yung mga, pangungusap nila palagi, panlaban nila palagi. No? Hindi nila lubusang pang nauunawaan ang Diyos, ang salita ng Diyos. No? Tayo, mga kapatid, mga Kristiyano na po tayo. Amen? Magpasakop po tayo sa Diyos. Parang ganito lang yan. It's now or never. Kailan ka susunod? Kailan ka susuko? Kailan ka magpapasakop? Kailan? Kung hindi ngayon, kailan pa? Tayo mo ngayon, Nathaniel.
Diba? Kung hindi ngayon, kailan? Kailan mo gusto? Di ba? Every hour, every time today, ito yung lagi nating masasabi. Napakahalaga ng bawat oras at bawat araw po natin ngayon. Kaya kung marami tayong oras na sinasayang, mag-isip-isip na po tayo, mga kapatid. Maraming oras na hinugugol natin sa mundo, sa walang kabuluhan, doon sa kaaway ng Diyos, mag-isip-isip na po tayo. Magpasako po tayo sa Panginoon bilang siya po ang ulo ng iglesia. Pangalawa, sa church, si Jesus po, itinuro ko na rin ito dati, pero ulitin natin. Sa isang iglesia, si Jesucristo ang dapat, sabihin ko na siya in English, He must be the ultimate priority. Not only the youth, not only the children, but all of us. Si Jesus dapat ang ultimate priority ng bawat isang Kristiyano na tulad mo at tulad ko. Alam ng Diyos kung ano ang sentro ng puso nating lahat, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Santiago, we cannot mock God. Hindi natin maluloko ang Diyos. Alam niya kahit ngayon, anong nasa sentro ng puso mo? Ano ang nasa puso natin? Alam po ng Diyos. Ang puso mo ba ay tumitibok para kay Kristo? Amen? Siya ba talaga ang nilalaman ng puso ng mga Kristiyano, ng iglesia? Siya ba talaga ang laman ng puso ng iglesia? Kasi kung titignan mo ang puso ng Diyos, ang tinitibok niyan ay ang church. And then let's ask, ako ba? Ang tinitibok ba talaga ng puso ko ay si Kristo? Ang ultimate priority ko ba ay si Kristo? Pag sinabi mong ultimate priority mo, naiintindihan niyo po yun, tama? Matatalino po kayo eh. Siya po yung uunahin natin. Higit kanino man, higit kailanman, higit sa ano pa man, ang uunahin natin ay ang Diyos. Because sa isang iglesia, dapat siya po ang priority natin. Kaya nga dito, lagi natin sinasabi, wala tayong ibang itinataas dito sa church na to kung hindi ang Panginoong Jesus. Dahil pag hindi na po si Jesus Christ ang sinasamba rito, umalis na kayo. Ako na magsasabi sa inyo, pag hindi na si Jesus Christ ang itinataas dito, maghanap na kayo ng iglesia na ang itinataas ay si Kristo. Pag ang isang iglesia hindi na nagtuturo about repentance, about sin, umalis na kayo. Ang puro tinuturo ay prosperity, paano tayo pagpalain ng Diyos, paano umayos ang buhay natin, paano guminhawa ang buhay po natin. Bakit? Hindi ba dapat na maging maginhawa at maayos ang buhay natin? Pangarap natin lahat yan. Pero ang realidad ng buhay, ang bawat tao, lalo na ang mga Kristiyano, ay makakaranas, actually kahit hindi Kristiyano eh. Tama ba? Sino bang tao hindi nakakaranas ng problema? Sino pong tao hindi nakakaranas ng kabigatan? Sino tao hindi nakakaranas ng mga hadlang, sagabal sa kanya? Sino? Taas na? May alam ba kayong ganon? May kilala ba kayong ganon? Hindi ba wala naman? Kaya bakit tayo magtataka kung tayo nakakaranas ng problema, ng kabigatan, ng pagsubok? Ano sabi sa Biblia? Kailangan mangyari yan. Bakit? Para makita kung ikaw ay lantay na ginto. Para makita kung tunay ka. Kung tunay kang ginto. Sinasabi mo mananampalataya ka, sinasabi mo anak ka ng Diyos, kailangan mong dumaan sa pagsubok para makita ng Diyos na tayo po ay tunay. Basahin niyo na lamang po yun sa Korinto, yung po ay nasa Korinto. Na tayo nga sabi doon, huwag ka nang magtataka kung nakakaranas ka ng ganitong paghihirap, ganitong pagsubok, huwag ka nang magtaka. Yung mga Kristiyano noong unang panahon, naghirap din sila, sinubok din sila. Kung ano man nararanasan natin ngayon, mas matindi yung naranasan nila noon. Amen po ba? Dito?
Noon sila, binabato na lang sila basta ng bato hanggang mamatay. Anong kasalanan nila? Wala. Nagbabahagi lang sila ng salita ni Kristo. Noon, basta sila kinukulong, dinadampot. Anong kasalanan nila? Wala. Dahil sila'y nagbabahagi ng salita ni Kristo. Sila'y nagpapatotoo. Sila'y nagiging witness, saksi ni Kristo sa kanyang mga salita at sa kanilang mga naranasan. Yun yung kanilang kasalanan sa tingin ng tao, kasalanan yun. Kaya ganoon na lang ang persecution sa mga Kristiyano noong unang panahon. Paano ka na-persecute ngayong kapatid? Sinasabihan ka ng di maganda? Sinasaktan ka? Nasasaktan ang damdamin mo? It's okay. Amen? So baka sabihin mo ba? Nalulukan na ata sa pastora? Sinasaktan na ako, okay lang daw. Sasabihan ako ng di magaganda, napipersecute ako, okay lang, it's okay. Alam niyo bakit? Basahin po natin sa Mateo. Saan Mateo yon? Pero pinapabukas ko sa inyo. Na mapalad yung mga nauusig dahil kay Kristo, ha? Kung nauusig po kayo dahil kay Kristo, okay lang yan. Amen? Sino po kaya unang makakakita? Yung 5 verse, ayan, Mateo 5, ayan. Simulan po natin sa 10 hanggang 12. The Beatitudes. Tawag po dito sa sermon ni Jesus Christ na to, The Beatitudes, ang mapalad. Andiyan na po kayo, Matthew chapter 5, verses 10 to 11. Sabi po rito, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit mapalad yung mga ganon? Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Yes! Kaya kung pwede na, sinong gusto umusig dyan? Usigin na. Diba? Mangusig na kayo ng mangusig. Pero yun nga lang, sabi nga dapat, kayanin mo. Amen. Yung iba kasi hindi po kinakaya. Tuloy po natin. Sabi pa dito, verse 11, mapalad kayo kapag dahil sa akin, si Jesus Christ nagsasalita dito ha, mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Verse 12, magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. Nakita po natin to? Inaalimura ka na dahil kay Kristo, pero nung sabi ni Jesus Christ, you are blessed. Mapalad ka. Kung inuusig ka, inaalimura ka, dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong pagsunod kay Kristo, kapatid, mapalad ka. Bakit? Makakasama ka sa kaharian ni Kristo, sa kaharian ng langit. Hindi po ako yung may sabi, si Jesus Christ po yung may sabi nito. Amen. Kaya kung naaalimura po tayo, pagsabihan po tayo ng hindi magaganda, iiyak mo na lang. Iiyak mo sa Diyos. Bakit? Alam ng Diyos yun. Nakikita po yun ng Diyos. Amen? At alam nyo ba, hindi nyo namamalayan, kapag tayo umiiyak sa Diyos, nang dahil sa tayo'y inaalimura, sinasaktan, pinag-uusi, hindi ko sinasabing sa lahat ng pagkakataon na, but I am experiencing this. Pag ako'y nasasaktan, nauusig dahil sa aking pananampalataya, sa aking pagsunod sa Diyos, sa aking buhay bilang Kristiyano. At kapag ako po'y umiyak, kasi dahil sa labis akong nasaktan, yung tao na nanakit sa akin, isang araw, meron din siyang hindi magandang nararamdaman. Why? Because God says,
huwag kang gumanti. Ano sabi niya sa Roma? Vengeance is mine. Kaya kung inaalimura ka, ginagawan ka ng masama, huwag tayong gaganti. Bakit? Kasi alam yun ng Diyos. Bahala ang Diyos sa kanila. Amen? Ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang mahalaga, tayo po ay magpatuloy sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Make Jesus Christ always, every day in our lives, our ultimate priority. Siya lagi, wala nang iba. Amen? Gusto mo pa ng supporting verse, Matthew 6:33. At alam ko, memorize nyo na yun. Kilala nyo po si Billy Graham? Patay na siya eh. Pero very famous si Billy Graham. Kilala nyo siya? The very famous evangelist. No? Si Billy Graham, bibigyan ko lang po kayo ng information. Nakapag-preach na siya sa 250 million people in person. As in person, 250 million people. 185 countries and territories. Yung mga napuntahan niya para magbahagi siya ng salita ng Diyos. 417 crusades. No? Rallies. Yan po yung ilan lamang. Ilan lamang, no? Pero napakalaki ng ministeryo po ni Billy Graham. Pero alam niyo anong sabi ni Billy Graham? Hindi ako pupunta sa langit dahil sa mga nagawa ko. Magaganda po yung nagawa ni Billy Graham. Ang dami niya talagang tao kung titignan po talaga natin. Pero ang sabi niya, I will not go to heaven because of what I did. I will go to heaven because I know Christ. Yung know po, malalim yon. Hindi lang siya yung pagkilala ng kilala mo lang. Amen? Sa mga Kristiyano, pag gumagamit tayo ng mga termino na yon, na sa labas ay mababaw na kahulugan lamang, sa atin po hindi. So when Billy Graham said, I will go to heaven because I know Christ, kita mo naman yung kanyang gawa, yung bunga ng kanyang pananampalataya. Nakita po natin, 215 million people na preach niya na in person. 417 crusada, for 70 years of his ministry. Isa lamang po siya sa mga maraming ambag sa Kristiyano sa mundo po, no? Bakit niya ito ginagawa? Bakit niya yun nagawa? Bakit niya yung ginawa? Parang wala siyang pahinga, wala siyang tigil, wala siyang pagod. Nakaka-share, gawa. Para sa kaharian ng Diyos, marami bang naligtas? Dahil sa mga salita na ibinahagi ni Billy Graham? Yes. Kung hindi man lahat itong 215 million people, pero naniniwala ako, baka kalahati dyan. Kaya sila Kristiyano ngayon. Dahil na-preach sa kanila yung salita ng Diyos. Dahil merong isang tapat na mananampalataya na gumampan ng kanyang bahagi sa iglesia ni Kristo. Hindi po yung iglesia ni Kristo. Naiintindihan na po natin. Iglesia kasi is church. Pag sinabing iglesia, diba? Iglesia, Tagalog niya, iglesia, church. No? So sabi niya, hindi ako pupunta sa langit dahil sa mga nagawa ko. Kasi dahil kilala ko si Kristo. Nung nakilala niya si Kristo, hindi na po siya tumigil. Ilang beses na rin po siyang nagkaroon ng death threat. Nag-mission siya. Palagi meron siyang mga patotoo na muntik na siyang barilin. Kasi sa Amerika, uso po yan, di ba? Bigla na lang. Sino ba yung presidente doon na bigla na lang binaril? Buhay pa na si Donald Trump. Siya ang presidente. Yung dati, Kennedy. Bigla na lang. Biro mo, presidente yun, di sila natatakot.
O di ba yung ginawa kay Charlie Kirk? Basta na lang binari, walang kaabog-abog. Basta na lang binari. Di ba? Siya, ganun din yung mga nangyari sa kanya, yung mga patotoo niya. No? Alam niyo kasi, pag nakilala mo si Kristo, very na-share yung naranasan mo. Sabi kagabi ni Tetelestai, ni King. Ni King Reyes. Paano daw ba magbahagi ng salita ng Diyos? Kinote niya yung Acts chapter 1 verse 8. Sabi ni Tetelestai doon, binasa niya yon. Ano ba sabi doon? And you shall be my witnesses. Tama? Kayo magiging saksi ko. Ngayon, ano ba yung saksi? Anong nakita mo? Tama? Bilang saksi ka, anong nakita mo? Anong narinig mo? Anong naranasan mo kay Kristo? Yun ang ipamahagi mo sa mga tao. Di ba dito sinasabi din po natin, anong naranasan mo kay Kristo? Yun ang ipamahagi mo sa mga tao. Because that's how you evangelize. Dahil yun ang genuine evangelization. Pinapakilala mo si Kristo dahil gano'n mo nakilala si Kristo, gano'n mo naranasan si Jesus Christ, at hindi ka nagsasawa na ibahagi si Jesus Christ. Alam niyo ngayon, si Jopay umiiyak sa telebisyon. Kilala niyo si Jopay? Puro artista muna tayo. Umiiyak. In-interview siya ni Julius Babaw. Sabi ko, iyak-iyak ka ngayon. Siguro nare-realize mo. Dahil parang silang born again eh. Magkaibigan niya si Icy at saka siya. Pero bakit gano'n? Itong isa, umayaw. Tama? Nag-resign. Ba't itong isa, hindi? Magkaiba ba ng gusto ang Diyos sa buhay nila? Magkaiba ba ng kautusan ng Diyos? Pagdating sa kanyang mga hinirang? Pagdating sa kanyang mga anak? Ngayon umiiyak siya. Bakit? Anong sabi niya? Si Alvin Aragon, kung makikita niyo lang daw siya, pupunta sa daan, magbabasa ng Biblia. Papanik sa mga sasakyan, magbabasa ng Biblia. Nag-share siya ng word. Bakit? Talagang na-encounter niya ng totohanan si Kristo. Amen. O don't get me wrong, wala akong kinakampihan. Pero uulitin ko, hanga ako sa tao na yun. Bakit? Napakatapang niya eh. Walang ibang nakakagawa ng mga ganun na dire-diretso ka pupunta sa impyerno pag hindi ka nagsisi. Sabi kasi ganun siya magsalita, napaka-harsh niya. Diba? Ayaw nila sa kanya kasi ganun siya magsalita. In your face, sasabihin niya sa'yo, na sa impyerno ka pupunta kapag hindi ka nagbago, kapag hindi ka nagsisi. No? Pero sabi nga ng ibang Kristiyano, paano bang gusto nyo sabihin sa inyo yung totoo? Baby-babyhin ka. Huwag mo nang gawin yan. Mapupunta ka sa impyerno. Sige ka. Kung hindi mo sasabihin yung katotohanan na salita ng Diyos, because only God can change man. Amen. Pero sino ginagamit ng Diyos? Hindi ba tao? Hindi ba tayo? Sinong gagamitin ng Diyos para magbigay ng katotohanan sa mga tao? Tayo po yun eh. Tayong mga tao. Ano sabi sa Ezekiel ba yun? Ano sabi niya? Di ba sabi niya rin, mga tagabantay kayo. Mga witness kayo. Kapag merong nagkakasala at hindi nyo sila itinama, tama ba ako? Ezekiel ba yun? Tama ako? Sa inyo sisingilin ng Diyos yung dugo ng tao na yon. No? At seryoso po ang Diyos kapag nagsasabi siya ng kanyang salita sa Biblia. Kapag alam mo na nagkakasala ang tao pero wala kang ginawa, ni hindi mo siya binigyan ng babala, ikaw ang pananagutin ng Diyos doon sa tao na iyon. Pero kung nagbigay ka ng babala, ginawa mo yung bahagi mo, binigyan mo siya ng salita ng Diyos, binigyan mo siya ng warning, hindi pa rin nakinig yung tao. Sabi nga ng Biblia, wala na sa kamay mo yung buhay o yung dugo ng tao na iyon.
Amen? No po. Kaya hindi mo pwedeng hindi sasabihin sa kanila yung katotohanan. Kung nakikita mo yung buhay nila talagang diretso sa kamahamakan, kailangan nilang marinig ang katotohanan. Masaktan man o masaktan, pero ganun kasi talaga yun eh. Bakit sila nasasaktan? Bakit tayo nasasaktan sa salita ng Diyos? Because God's Word is a double-edged sword. Hebrews 4:12. Diba? Tingnan nyo, bakit sila nasasaktan sa salita ng Diyos? Kasi ganito ang salita ng Diyos. Kaya sila piyok ng piyok, kaya sila nagsasabi, kahit yung mga tao dito sa atin, ayaw na umatin kasi nasasaktan sa salita. Bakit sila masasaktan? Bakit sila nasasaktan? Noong mga nakakaraang araw noon, meron pa kami ring iglesia, nasasaktan din naman ako. At minsan sinasabi ko rin sa sarili ko, si Pastor, pinatatamaan ako. Pero bakit ba talaga tayo nasasaktan sa salita ng Diyos? Hebrews 4:12. Tingnan niyo mabuti. Limihin natin mabuti. Ano ba ang salita ng Diyos? Akala natin normal lang? Tingnan po ninyo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit na matalas. Tingnan niyo to ha. Higit na matalas kaysa alinmang taba na magkabilay-talim. Saan ito tumatagos? Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Sino lang makakagawa niyan? Kaya nga yung mga taong imposible para sa atin ng mabago, nagbabago sila eh. Why? Dahil sa salita ng Diyos. Sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. It is a double-edged sword. Kaya kung masasaktan ka sa salita ng Diyos, ang tugon, ang dapat, ang treat ko doon, thank you Lord. Amen? Bakit? Kasi nakukorek ka. Thank you Lord. Dahil nasaktan ako, alam ko mahal mo ako. Dahil kinokorek mo ako. Kung ikaw ay Kristiyano na nasasaktan sa salita ng Diyos, dapat ang lagi nating sinasabi, thank you Lord, tinutuwid mo ako. And not the other way around. Ayoko na dyan. Nananakit yung pastora nyo. Tama? Kung nasasaktan ko kayo, nasasaktan din ako. Dahil hindi naman po ako robot. Amen? Ezekiel, ito po yung sinasabi ko kanina kasi baka sabihin nyo, nag-invento ako eh. Buksan niyo po yung mga Bible nyo. Thank you, Tess. Ezekiel 33:7. Yan natin si Ezekiel. Saan kaya matatagpuan si Ezekiel? Ezekiel chapter 33, verse 7 po. Pagkatapos ba siya ng panaghoy? Yun, tama no? Pagkatapos ng panaghoy, yung Ezekiel na po. Sa English, after lamentation. Chapter 33, verse 7. Ayan, basahin po natin. Ezekiel 33, verse 7. Sabi po rito, ikaw tao. Yan ha. Taas ang kamay lahat ng tao. Taas. Yan, ayan, ito mo. Ang kausap to, tao. Ikaw tao. Ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano bang marinig mo sa akin? Ay, ano daw? Sabihin mo sa kanila bilang babala. Pastora, sa Israel lang yan. Di ba? Kasi maliwanag sinasabi. Sabi sa Israel lang eh. Pero, ulitin natin. Yung Diyos ng Israel, nag-iba ba nga yung Diyos natin ngayon? Hindi. Amen? Tuloy natin. Ayun po yung sagot doon ha. Baka sabihin nyo, sa Israel lang yan. Verse 8. Kapag sinabi ko sa taong masama, kapag sinabi ko sa taong masama, na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaaabot sa kanya, upang
makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Amen? Nakita niyo to? Eh bakit ka pa magpapatumpik-tumpik? Kung siya'y napapahamak na, nakikita mo yung mulat na mulat sa mata mo, sa harapan mo, nagkakasala siya, pasadlak siya sa kapahamakan, papunta siya sa kapahamakan, papunta siya sa dagat-dagatang apoy. Bakit kailangan mo pang pagandahin ang mga salita mo? Eh ikaw ang pananagutin ng Diyos. Ako ang pananagutin ng Diyos. Tama po ba? Kumbaga sa magkapatid, halika na, lagot ako kay mama. Di ba pag binililan yung mga albay, ate, yung kuya, halika na, lagot ako kay mama pag di ka sumama. O, pipilitin mo yun eh. Kasi kung hindi, malalagot ka sa nanay mo o sa tatay mo eh. Ganun lang yung ilustrasyon dyan. Tuloy natin. Sabi, verse 8, kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Verse 9, ngunit kapag binabalaan mo ang masama, dahil may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Maliwanag, mga kapatid. Amen? Kaya nga po sa mga magagaling pong mga pastor, sabi talaga nila, never ever sugarcoat scriptures. Ano yung sugarcoating word of God? Yung pinatatamis pa, ginagandahan pa, hindi naman dapat. Para lang yung tao, mawin mo, dinadagdagan mo ng asukal. Yung maalat, ginagawa mong matamis. Yung mapait, nilalagyan mo ng asukal. Para itong tao na to ay mapalapit mo. No. Amen? Paano kung naniwala siya doon sa sugar coating scriptures mo? Tama? Oh, nagbagong buhay nga siya, pero sinugar coat mo yung salita, yung katotohanan. Siya, safe siya. Ikaw ang hindi safe. Amen po ba? So mga kapatid, bilang iglesia, top priority, Jesus Christ. Top priority, ultimate priority, the scriptures. Sola scriptura. Scriptures alone. Because the Word is God. John 1. Puntahan na lang ninyo. Tama po ba? Pangatlo, sa isang iglesia, nasabi ko na to kanina, the church must love God. Why? Because the church is to God. Dahil ang iglesia ay para sa Diyos. Mahal na mahal ng Diyos ang iglesia. Ginamit pa pong ilustrasyon ang mag-asawa. Efeso, buksan po natin. Ephesians 5:25 to 26. I think this is the last verse po na meron tayo sa umaga na to. Ephesians chapter 5, verses 25 to 26. Nakita niyo na po? Ephesians chapter 5, verse 26. Sabi po rito, mga lalaki, taas kamay ng mga lalaki. Yan. Ano sabi? Ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Paano mahal ni Kristo ang iglesia? Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Amen? Gaano kalaki ang pag-ibig ni Jesucristo sa iglesia?
To the point na inalay niya po ang kanyang buhay. Para ang church, ang iglesia, maitalaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Ano po yung sa pamamagitan ng tubig? Sa pamamagitan ng bautismo at ng salita ng Diyos. Yung iba, kahit matagal ng Kristiyano, alam niyo, ito nakakalungkot. Ayaw nila magpabautismo. Bakit? Mapapalitan daw yung relihiyon nila. Ibig sabihin kasi, pag nagpabaptize na ako dyan sa inyo, kaisa nyo na ako. Diba? May marami mga nagsasabi pa rin po ng ganyan. Pero tingnan mo sinasabi ng Biblia dito sa Efeso. No? Inalay ni Kristo yung buhay niya sa iglesia para maitalaga ang iglesia sa Diyos. Amen? Para limilimiin nyo nga yung verse na to. No? Matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Kanina po, kausap ko si Nanay Dorothy. Hindi po relihiyon ang dala-dala natin. Because being born again is not a religion. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kaya lang naman, minsan tayo sa organisasyon na religion. Kasi nga, para ma-identify po tayo na hindi tayo ganito, hindi tayo ganito. Amen? But being born again is not a religion. It is a relationship. It is an experience from God. Naranasan mo paano kumilos si Kristo sa iyo. Kaya nabago yung puso mo. Amen. Yun yung karanasan mo na malaman mo ang katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun po yung born again. At dahil doon, paunti-unti nagbabago ang buhay mo. Kaya sinasabi sa Korinto, tayo ay mga bago na nilalang. Wala na yung luma, meron na yung bago. Wala na yung dati. Wala na. Bakit? Wala na yun eh. Hindi na yun ang tinitignan ni Kristo. Ang tinitignan ni Kristo, yung bago na. Amen. At mahal na mahal po ng Diyos ang iglesia niya. Nakita naman po natin. No? Tinalaga niya yung buhay niya para sa church. I was corrected doon po sa pagka may sharing time doon sa ginagana pong mga assembly, seminar doon sa Dasmariñas. When Bishop Tito said to us during sharing time, asawa po siya ni Pastora Gemma, sabi niya, yung mga pastor dapat din nila sinasabing, yung church ko, oy, lumaki yung church ko kasi, di ba may mga pastor naman po talaga na gano'n. Yung church ko, lumaki, gumanda kasi. Alam mo yun? Taking the credits, no? Para sa kanila yung sabi niya, walang kahit sinong pastor ang nagmamay-ari ng church. Para lang yung church natin, yan, di ba? Para lang ma-identify yung pagiging sa groupings. Pero kung ang pastor o yung tayo mga mananampalataya, kahit sa leader, hindi natin pwedeng angkinin tong church na to. This is not ours. Ito po ay sa Diyos. Ito po ay kay Kristo. Amen. Ang nagmamay-ari ng church na ito ay ang ating Panginoong Jesus. Tandaan natin yung verse natin kanina, lahat ng kapamahalaan, lahat ng paghahari, lahat na kay Jesus Christ. That's why a church is a very powerful church. Dahil ang ulo ng iglesia ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. So, hindi atin to. It belongs to our Lord Jesus Christ. Mapalad tayo kasi tayo yung ginagamit ng Diyos
Mapalad tayo kasi pinagkakatiwalaan po tayo ng Diyos sa iglesia na to. Manager lang ba? Parang ganyan, di ba? Pero hindi nangangahulugan ikaw yung manager, aasa ka ng may-ari. Hindi. Ito po ay sa Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, ano ang church? Tayo po yun. At bilang tayo yung church, ulitin natin, anong gagawin natin? Magpasako po tayo sa Diyos. Siya po yung ultimate priority po natin. At mahalin po natin ang ating Panginoong Jesus bilang isang iglesia. Amen? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat o Diyos sa iyong mga salita. Purihin ka, dakilain ka sa iyong kabutihan. God, salamat po. Marami pong mga maling spekulasyon, paniniwala, patungkol sa ano ba talaga yung church. Pero ngayon, minsan pa, yes, we have the idea what is church. Pero mas lumalalim, Lord, thank you. Mas lumalalim kung paano namin nauunawaan ano ba talaga ang iglesia. At kami yun na pinili mo, pinag-alayan mo ng buhay para sa pagdating mo, God, pagdating ng panahon, makipag-isa kami sa iyo. Kami yung bride mo, God. Kaya nga sabi mo sa iyong salita, maging masaya kami. Magalak kami kasi kami yung church. Nanilinis mo na, pinagsuot mo na ng puti. Inihanda mo na, O God. Merong mga puting lino na suot-suot. At yun yung mga mabubuting gawa, bunga ng aming mga pananampalataya. O Diyos, salamat. Hindi pala biro ang maging isang iglesia. Hindi biro ang maging katawan ni Kristo. Pero very grateful and thankful kami, God. Kasi naging kabahagi kami, Panginoon. At tinawag mo kami. At special kami sa iyong harapan. Dalangin ko, Panginoong Hesus, sa umaga na to, bilang naunawaan namin ng bawat isa sa amin ay bahagi ng katawan mo. Nawa mag-function kami ng maayos ayon sa iyong pagkatawag. Ayon sa iyong kalooban. Ayon sa misyon na ibinigay mo po sa amin. Sa mga hindi pa nakakaunawa, God, patuloy kang magpakilala sa kanila. Patuloy mong ipaunawa sa kanila. Ng bawat isa ng mga tinatawag mo ay napakahalaga para sa iyo. God, dahil mabuti kang Diyos. Bilang ulo ng iglesia na to, Panginoon, lagi naming sinasabi, kinikilala namin ang kataasan, ang kapangyarihan mo, at kinikilala namin, Panginoon, na wala kaming kabuluhan. Kung ano man yung mga nagagawa namin, God, ginagawa namin yun bilang iyon ay aming tungkulin. Na dapat namang namin gawin bilang isa sa mga tinawag mo, God. Salamat po. Patuloy na bigyan mo kami ng lakas, buhay, at pag-ibig. Na itong puso namin na to, walang ibang ititibo, kundi ikaw lamang, aming Jesus. Aming Diyos, Hari at Tagapagligtas. Purihin sa Panginoon. Salamat po. Ito ang aming dalangin. Amen.